What is up, man? Welcome back to another YouTube video. Sa video na to, pag-uusapan natin on paano lalakas ang dating mo kahit hindi ka pogi part 1. So itong video na to is part of a 3-part video series. So ito ay part 1. Sa mga bago sa channel ko, I'm Joms, and I'm currently helping Filipino men make better decisions when it comes to their dating and relationship life. So, ang main topic ko sa mga videos ko is about polarity. Polarity meaning the natural attraction between the masculine and the feminine. Natural, ibig sabihin, walang dark psychology or manipulation tactics. Okay? If gusto mo magkaroon ng isang feminine, loyal, loving, submissive, at supportive na babae sa buhay mo, then you might want to improve your masculinity and understand the feminine. So, sakto to dahil ako mismo ay nasa journey ko to be the best masculine version of myself. At sinishare ko dito sa channel ko yung mga natututunan ko as my life goes by. So kung ikaw din, gusto din ma-achieve ang best masculine version of yourself, then subscribe ka dito sa channel ko dahil almost daily and weekly nag-upload ako ng videos dito na sa tingin ko makakatulong sa'yo dahil ito din yung mga nakatulong sa akin. So back to the video. So pag-usapan natin, paano lalakas ang dating mo kahit di ka pogi part 1. So para lumakas ang dating mo kahit hindi ka pogi, may 3 kang dapat i-improve. Number 1 is your looks. Number 2 is your body language. Number 3 is your inner work or yung behaviors mo. So sa part 1 na to, pag-uusapan natin ay looks. Okay? Now, bibigyan ko muna kayo ng isang scenario na feeling ko makaka-relate kayong lahat. Okay? Lalo na ikaw, kung nanonood. Kung meron bang isang araw na lumabas ka na sobrang dami mong nakikitang couples. Okay? Sobrang dami mong nakikitang magjowa. Okay? Pero pag titingnan mo naman yung lalaki, hindi naman siya ganun kagwapuhan. Ay, hindi naman siya ganun kamukha. Hindi naman siya kamukha ni James Reid. Hindi rin siya kamukha ni Daniel Padilla. Hindi naman siya tall, dark, and handsome. Pero, nakabag siya ng isang body. Kung titingnan mo yung jowa niya, napakaganda, napakaputi. Okay, na parang hindi sila bagay. Pero, kung titingnan mo sila, sobrang sweet ng jowa niya sa kanya. Ang tawag natin ngayon doon sa mga ganung lalaki ay mga masiswerteng kumag. Okay, pero sa video na to, di ko kayo tuturuan maging maswerteng kumag. Okay, tuturuan ko kayo na maging malakas ang dating. Sabi nga ni Paul and Bolin ba yun? Sige kayo na pogi, pero nasa akin ang dating. So, bibigyan ko kayo ng dating. Now, this is the truth about attraction. Okay? Di ba parang tataka kayo, bakit ganun? Hindi naman siya ganun kagwapuhan. Hindi naman siya ganun kapogi, pero nagkaroon siya ng magandang girlfriend. This is because ito yung truth about attraction. Looks only matter to a certain degree. Okay? Looks is only important for the first 10-15 seconds of your interaction. Yun lang yun. This is because looks is only important to capture attention so women can notice you. Okay? Sa mga nagsabi na looks are everything. Ganyan. Looks are everything for the first 10 to 15 seconds. Okay? Gagamitin mo lang yung looks. Okay? Gagamitin mo lang yung looks in order for you to have a very good first impression. It is only enough to make someone notice you. Pero looks cannot guarantee someone will stay. Someone will maintain their attraction sa'yo. Okay? Looks can only spark attraction. But it cannot maintain or keep attraction. Malinaw ba tayo doon? Now, hindi mo kailangan ng perfect face. Okay? That's why hindi mo kailangan ng perfect face. Hindi mo kailangan ng perfect face symmetry, matangos na ilong, six-pack, abs, maging tall, dark, and handsome para maka-attract at maka-keep ng isang babae. Because again, etong mga to, yung looks mo is only important for the first 10-15 seconds of the interaction. Kapag may nagsasabi sa'yo na, ay, kailangan perfect face symmetry ka. May kailangan pantay yung noo mo sa ganito, ganyan. Kailangan meron kang hunter eyes, mga ganun. Those mga bullshit yung mga yon. Okay? Sa mga nagsasabing looks are everything, usually, ito yung mga lalaking immature and also insecure. Okay? So, huwag kayong maniniwala sa mga ganung lalaki. Okay? What she is looking for is not just
looks. Okay? Looks is not everything. Looks are not everything. Look is not everything. She's looking for signs or indicators of strength, confidence, and masculinity. Ito talaga yung hinahanap nila. So after the first 10 to 15 seconds of interaction, she will now focus on your behaviors, attitude, and personality. This is where majority of attraction happens after the 10 to 15 seconds. Again, yung first 10 to 15 seconds, enough lang yon to start the interaction. Okay, spark attraction. But to maintain and keep the attraction, hindi sapat ang looks lang. So if you look decent enough for her, she will give you a chance. Okay? Again, ang keyword dito, if you look decent enough. Kasi you will be surprised on how low, okay? How low the bar is when it comes to her standards sa looks. Okay? Lalong-lalo na if you look decent plus partneran mo ng great social skills, for sure, you will spark attraction. Okay? You will spark and maintain attraction. Bibigyan ka na ng chance as long as you look decent for her. And yung standard niya when it comes sa looks, okay? Sobrang baba niyan. Kayo lang yung nagsasabi na sobrang taas kasi naniniwala kayo sa social media na ay kailangan kamukha ako ng leading man sa K-drama. Kailangan mukha akong K-pop. No, you don't. Hindi mo kailangan nun. Hindi mo kailangan maging 6'3", tall, dark, handsome para makakuha ng attention ng babae. You just need to look decent enough and to have a partneran mo ng great social skills. So again, kung hindi tayo binayaan ng magandang face value ng pogi, kasi alam naman natin talaga merong one step ahead yung mga lalaking pogi, okay, na natural pogi. Pero sa atin na hindi naman tayo natural na pogi, meron pa rin tayong pwedeng gawin na nasa control natin. That's why palalakasin natin yung dating natin. Okay? In order for us, para magkaroon naman tayo ng laban or magkaroon naman tayo ng value inside the sexual marketplace. Alright? Now, looks will just open the door. Okay, tandaan nyo, looks will just open the door, but your behaviors, attitude, and personality will keep it open and make you go all the way inside. Okay, tandaan nyo yon. Yung looks nyo on how you present yourself will just open the door. Okay? Open her heart. Magiging open siya sa'yo. Bibigyan ka niya ng chance. Your looks is just enough to open her heart and open her legs. But it is not enough to keep her open. Okay? It is not enough to keep her wet. Not enough ang looks lang. Okay? Pero sa video na to, tuturuan ko kayo on paano kayo magkakaroon ng dissenting looks. Okay? On how to have a decent enough looks para bigyan kanya ng chance. Again, hindi mo kailangan ng perfect face symmetry, hindi mo kailangan maging tall, dark, and handsome. Okay? So, ang kailangan mo is you just need to look above average. Kung ang babae, she is looking for signs of indicators of strength, confidence, and masculinity, then you just need to look above average. Ibig sabihin, it is just enough for her to notice you. Eh, na hindi ka mukhang, alam mo yun, hindi ka mukhang gusgusin, hindi mo inaalagaan yung sarili mo. Mukha kang malinis, mukha kang mabango. Okay, bawi tayo doon, man. Bawi tayo doon. Alright? So, ang goal sa part 1 nitong series na to, ang goal sa part 1 ng ating paano lalakas ang dating mo kahit di ka pogi, is to improve your looks with the things that you can control that will not only improve your attraction but also improve your life holistically. Ibig sabihin, overall. So, himayan natin. Ano ba yung mga bagay that you can control? Okay, ito yung bibigyan ko kayo ng 3. Mamaya, iisa-isahin natin yan.
Ano ba yung mga example ng bagay na hindi mo na control? Ang hindi mo control is this one, your height, facial symmetry, skin tone, your age. So that's why I want to remind you, okay, reminder, improve the things that you can control and accept the things that you cannot. Kung ikaw ay 5'6" lang, hindi matangos ang ilong mo, kayong manggi ang color complexion mo, at ikaw ay patrentahin na, just accept those facts. Accept those things about you. Kasi yung in-explain ko sa inyo kanina na 5'6" lang, fair complexion, hindi naman matangos yung ilong ko. Ako yun eh. Ako yun man. Pero dahil alam ko, in-accept ko na wala namang magagawa eh. Yung height ko, hindi ko na makokontrol yan. Yung facial symmetry ko, hindi ko na makokontrol yan. Yung skin tone ko, hindi ko na makokontrol yan. Lalong-lalo na yung age ko, hindi ko na makokontrol yan. So, tinanggap ko na yan. Okay? Kasi alam ko na meron pang ibang bagay na kaya kong i-improve in order for me to get more attractive. Magiging big deal lang naman yung height mo. Magiging big deal lang naman yung facial symmetry mo. Magiging big deal lang naman yung skin tone at age mo if ginagawa mo siyang big deal. But the moment you accept your height, these things na hindi mo makontrol, mas magiging confident ka. Okay? You are confident on your own skin, kumbaga. As long as you are working on the things that you can control, in which ito yung iisa-isahin natin. So, Joms, ano ba yung mga bagay na kayang i-improve yung aking attractiveness, yung dating ko, kahit hindi na ako pogi, kahit hindi ako matangkad, kahit hindi maganda yung facial symmetry ko, kahit hindi maganda yung skin tone ko, or medyo patentahin na ako or kwarentahin na ako. So number one na magpapalakas ng dating mo kahit hindi ka pogi is your fitness. Alright? So balik tayo sa female nature. For me, fitness is the number one thing. Okay? Pinakamagandang gagawin mo sa buhay mo. Because not only that you will be more attractive sa looks, but also sa behavior mo. Para sa akin, ito yung big domino. Kapag ito yung nasimulan mo, tuloy-tuloy na yung improvement mo. Okay? Holistic nga. Again, ang goal natin dito is holistic transformation. Hindi lang basta... Kasi pwede ko naman sabihin na magpagawa kayo ng ilong. Pwede ko naman sabihin yun. Pero pag nagpagawa kayo ng ilong, ano na? Wala, ganun pa rin. Insecure pa rin kayo. Okay? So, ang gagawin nyo, magpapagawa naman kayo ng mata. Magpapagawa na naman kayo ng labi. Magpapagawa kayo ng baba. Hindi matatapos yun kasi again, hindi naman kayo talaga nagtatransform. Kumbaga, band-aid solution lang. Pwede ko sabihin na, magluta kayo. Magpampuputi kayo. Pero hindi holistic yun. Again, ang goal natin is holistic transformation. Overall transformation. Okay? And for me, ang pinaka-big domino, ibig sabihin, ito yung once na natapol nyo, di ba, pag domino, kapag merong effect na tuloy-tuloy, domino effect ng improvement is your fitness. So why? Why fitness? Because again, balik tayo sa female nature. Women are security-seeking creatures. Okay? Gusto nilang sumama sa mga lalaking feeling nila safe. Safe and secured sila. So sasama ka ba sa lalaking mukhang weak? Kung ikaw ay babae, sasama ka ba sa mukhang weak? Mukhang lalampa-lampa? Di ba? Hindi. Kasi hindi mo feel na secured ka. Hindi mo feel na safe ka. Hindi mo feel na kaya kang protektahan ito. So that's why fitness is the number one, for me, the number one indicator of strength if meron kang fit na body. So it also signals that having a fit body signals strength. Again, kapag meron kang fit body, kaya mo mag-provide, kaya mo mag-protect, at kaya mo mag-perform inside and outside the bed. Also, this signals na meron kang healthy reproductive system. Meron kang high testosterone.
So, zoom out tayo. Kung hayop sa hayop lang, tayong mga tao ay isang hayop. Okay, kasama nga tayo sa animal kingdom, di ba? Tayo ay mammals. Ang pinagkaiba lang natin is binigyan tayo ni God ng consciousness. Okay, binigyan tayo ng awareness. Pero kung hayop sa hayop lang, ang goal ng each species sa animal kingdom is to survive and to reproduce. Kumbaga, yung survival ng species. So kung ganun tayo lahat, then ang mga babae, okay, at ang mga lalaki, magre-reproduce lang sila. Pipiliin natin yung mga mate na sa tingin natin na mataas yung chance na mag-survive yung species natin. Okay? So sa kanila, sa ating mga lalaki, okay, pinipili natin yung mga babae na sa tingin natin na kayang mag-bear ng child. Okay, kaya ano tayo kaya medyo baliw tayo sa mga may malalaking boobs, na may malalaking balakang, na merong glowing skin, makinis, kasi it signals fertility. Sa mga babae, kapag meron kang fit na body, it signals high or healthy reproductive system. That's why subconsciously, they are attracted to men na merong fit na katawan. So other benefits, kapag nag-fitness ka, hindi ka lang magiging attractive sa babae, but also, you will have better mood, better energy, and also mental clarity. Again, holistic transformation kapag fitness. Nag-focus kayo sa fitness nyo. So, Joms, paano ba gagawin ko when it comes to fitness? Easy lang yan. You just need to build muscle and become leaner. Become leaner, ibig sabihin, tabasan nyo yung fat percentage nyo. Bawasan nyo yung taba nyo. So, para sa akin, the best exercise or best workout is something that you can do consistently. So, for me, in order for you to build muscle, siyempre, kailangan magkaroon kayo ng resistance training. Resistance training. Para sa akin, weightlifting. Pinaka-best ng weightlifting. Pumasok kayo sa gym. Okay? Pumasok kayo sa gym. Joms, wala akong workout. Di ko alam kung ano yung best workout para sa akin. So, ang best workout for you is yung workout na kaya mo gawin consistently. Kung kaya mo maging consistent for 3 times a week lang, then humanap ka ng workout program na kaya mo gawin 3 times a week consistently. Kung 2 times a week lang, no worries. Okay? Humanap ka ng program na 2 times a week lang at gawin mo consistently. At least 8 weeks. Sundan mo. Okay? Mag-show up ka lang sa gym palagi. For me, after 100 days, ibang-iba na yung itsura ng katawan mo. Hindi lang magiging mas maganda yung katawan mo, but also you will feel better. You will look good, but also feel good. Kasi nga, you better mood, you have higher energy, and also meron kang mental clarity. Okay? Next, pagdating sa diet mo, para sa akin, ang pinaka-effective sa lahat ay macro tracking. So, ibig sabihin nun, itatrack mo yung calories and protein mo. Kapag nasa matabang side ka at gusto mong magpapayat, kailangan naka-calorie deficit ka. Kapag ikaw naman ay payat, gusto mong magpalaki, kailangan naka-calorie surplus ka. At para sa mga tropa nating skinny fat, ang best way to do is to cut muna yung fat. Okay? Mag-calorie deficit ka muna before ka mag-calorie surplus. So hanggat hindi lumalabas yung korte ng abs mo, wag ka muna mag-bulk. Okay, huwag ka muna magka-calorie surplus. Mag-cut ka lang hanggang sa lumitaw yung korte ng abs mo. And then, pwede ka na mag-bulk, mag-build ng muscle. Okay? Next, point number 2. Ano yung pwede mong gawin para lumakas ang dating mo kahit hindi ka pogi is your grooming and your hygiene. Kung ang babae merong make-up, ang lalaki ay may gupit. Alright? So, I want you to find the best haircut for your face. Okay, usually kasi yung mga haircut, may binabagayan yan, depende sa korte ng mukha mo. So, I want you to find the best haircut for you depending on your face shape. Pwede nyo i-google yan. Okay, i-google nyo after nung video na to. And then, i-try nyo isa-isa yung sa tingin nyo na babagay sa inyo. Also, huwag kayong matakot na sumubok ng gupit.
Okay? Kasi tutubo at tutubo naman yan. Alright? So, sa mga sa mga tropa kong nanonood dyan na nakakalbo na o yung mga napapanot na, para sa akin, the best move that you can do is to shave your head and own it. Okay? Patubuin mo na lang yung mga ibang buhok sa mukha mo. Because again, facial hair is good. It signals masculinity. Okay? Asan yun? Ito, it signals masculinity kapag meron kang facial hair. Alright? So, kahit hindi ka napapanot o hindi ka nakakalbo, maganda na meron ka pa rin facial hair. Basta, igugurong mo lang ng maayos. Ititrim mo, isi-shave mo, lalo na yung buhok mo sa ilong at buhok mo sa tenga. Okay? What else? Para sa grooming and your hygiene, make sure na magupit ka ng kuko. Make sure na malinis palagi yung kuko mo. Para sa akin, huwag kang mag-nail polish, huwag kang maglagay ng cutics. Man, pambabae lang yon. Okay? Magupit ka ng kuko. Ito, hindi ko na dapat to sasabihin pero gusto ko lang kayo i-remind. Maligo kayo araw-araw. Maligo araw-araw, mag-toothbrush, mag-floss kung kailangan. Alright? And also, magkaroon kayo ng skin routine. O maghilamos kayo ng muka. Para lagi kayong mukhang fresh, hindi kayo mukhang laging oily. Okay? And lastly, have a decent perfume. Pabango. Okay, magkaroon kayo ng signature scent. Mag-invest kayo sa magandang pabango. Ito marami namang local brands dyan. Pumili na lang kayo ng pabango na gusto nyo. Okay? Huwag kayong pipili ng pabango dahil feeling mo maraming kang makukuhang babae dito. Again, humanap kayo ng pabango na sa tingin nyo mabango. And yun yung suotin nyo. Okay? Maganda yon. So, that's it for grooming and hygiene. And lastly, ano yung mga bagay na magpapalakas ng dating mo kahit hindi ka pogi ay yung style. Right? Style. Style. Tandaan nyo, how you present yourselves to the world tells a lot about your character. Kung mukhang gusgusin, palagi, na, alam mo yung mukhang hindi naligo, sino lalapit sa'yo? Sino magbibigay sa'yo ng chance? Sino magbibigay sa'yo ng opportunities? Diba? Pag nasa job interview ka ba, pupunta ka ba doon ng nakapambahay lang? Hindi. You are dressing to impress. You are dressing for first impression, for a good first impression. Now, that's why I want you to put an effort on your fashion or your style. Bigyan nyo ng effort kung paano kayo magbihis. Bigyan nyo ng effort kung paano nyo ipresenta yung sarili nyo sa mundo. Okay, hindi yung basta kumuha lang kayo sa cabinet nyo. Bigyan nyo ng onting effort, bigyan nyo ng onting oras, bigyan nyo ng onting pag-iisip. Paglaanan nyo ng ganun kung paano nyo ipepresenta yung sarili nyo. So, humanap ka ng mga damit na fit sa'yo at yung style na kaya mong dalhin. Kasi wala namang style na dapat itong style lang ang gawin mo. Dapat old money ka lang. Dapat street style ka lang. Hindi. Humanap ka ng sa tingin mo na bagay sa'yo at yung kaya mong dalhin. Yung confident kang dalhin. Kasi ako, nag-old money ako before. Ngayon, street style ako ngayon. Depende sa inyo. Okay, kung paano mo gustong i-express yung character mo bilang lalaki. Ako ngayon kasi gusto ko street style. Kasi for me, nasa hustle era ako ngayon. Hustler ako ngayon. Nagbi-business ako, wala ako sa corporate ngayon. Ayan. So feeling ko, nasa hustling mode ako ngayon. So ang character ngayon is na parang isang hustle man. Ganyan. Street. So streetwear. Yun yung comfortable ako. Okay? So ang gawin nyo, humanap kayo ng mga fashion influencers, mag-follow kayo or Pinterest, and then itry nyo yung mga nakikita nyo. Okay? Next. Always make it seem like you are going somewhere important. Okay? Tuwing lalabas kayo, kahit mag-grocery lang kayo, kahit mamamalengke lang kayo, put an effort. Okay? To present yourself better. Kahit slightly better. For example, sa groceries. Kasi hindi mo alam kung kailan mo mamimit. Kung kailan ka makakasalubong ng isang magandang babae na type mo.
Kasi again, binibigyan ka ni Lord ng opportunities palagi. And make sure kapag binigyan ka ni Lord ng opportunities, is lagi kang handa, lagi kang ready. So kapag ikaw ay handa, maganda yung style mo, syempre confident ka na, you look good, you feel good. So the way you move, mas confident ka. So hindi, wala ka ng belief na, ay shit, nakapambahay lang ako, baka hindi niya ako magustuhan. So tatanggalin natin lahat ng pwede mong maging rason para hindi ka mag-approach ng babae. Para hindi mo i-grab yung opportunity to have a girlfriend. Okay? Next thing, I want you to accessorize. Mag-accessories kayo. Okay, watch, necklace, rings, bracelets. Kasi it will add a little bit of, mai-elevate niya yung style mo. Ikaw bahala kung gold necklace, watch. Have a decent watch. Para sa akin, have a decent watch. So ako, meron akong Seiko na watch. Ayan, nag-invest ako sa watch na to. Sobrang ganda na ito. 3 years na. Ayun, accessorize kasi it will elevate your outfit. And lastly, para sa style is have decent shoes. Okay, parang awa mo na. Pag-retire mo na yung Air Force Max mo na puti. Okay, yung Adidas na Stan Smith mo na puti na sobrang gusgusin na. Maawa ka dun. Okay? Magsuot ka ng disenteng sapatos. Yung malinis, yung hindi gutay-gutay. Ayan, kasi napapansin yan ng babae. Okay? So, that's it. Yun yung tatlo. Yun yung tatlong bagay na kaya mong kontrolin na magpapalakas ng dating mo kahit hindi ka pogi. So, bago mag-end tong video na to, ito lang yung tatandaan mo. Okay? Bibigyan ko kayo ng tatandaan nyo. Reminder. When you look and feel good about yourself, you will feel more confident, command more respect, and behave in a more attractive way. So, ang magiging resulta, a lot of opportunities will open for you kasi mas magiging attractive ka. Isa na dito, yung dating opportunities mo with women. Okay? Again, when you look and feel good about yourself, you will feel more confident, command more respect, and behave in a more attractive way. So, ang magiging resulta, a lot of opportunities will open for you, not only sa dating, pero dahil nga dating channel to, is magkakaroon ka ng maraming dating opportunities with women. So, kung nakatulong tong video na to, leave a like and subscribe to my channel. At kung gusto mo sumali sa isang community with Filipino men that are doing their best para i-achieve yung best masculine version of their self, is pwede ka sumali sa aking school community. Okay, private community yon. Meron na kaming, as of now, 38 members. Meron na tayong 38 members. Kung ikaw isang member, hello sa'yo. Hopefully, na-enjoy mo yung community natin. Ayan. So, kung ano ba yung meron doon sa community na yon, yung community na yon, lahat ng dating and masculinity programs ko ay nandun. Also, meron tayong mga live Q&A during, tuwing Sundays. Okay, Sunday 7 p.m. ata yun. So, ang goal ko is magkaroon ng 100 members. So, kung ikaw ay hindi ka pa member, then you might want to try. Okay, meron tayong 7-day free trial for that community. Kung ikaw ay interesado, check mo lang yung link sa description box. Kung ikaw ay lagi natutorpe, lagi nababasted, nare-reject, low confidence, insecure man, at gusto mo na maging best masculine version mo, meron akong ginawang community para sa atin. So yun lang, hopefully, na-enjoy mo tong video na to. See you sa part 2. I-upload ko siguro to tomorrow or basta kasunod nitong video na to. See you sa part 2 and I'll see you on the next one. Let's go!